Pauna kong pagbasa sa English. Nandun na ba kayo? 1 Kings 11, verse 1 to 13. Sa English, ganito nakasulat. King Solomon, however, loved many foreign women besides Pharaoh's daughter, Moabites, Ammonites, Edomites, Sidonians, and Hittites. They were from nations about which the Lord had told the Israelites, "You must not intermarry with them, because they will surely turn your hearts after their gods." Nevertheless, Solomon held fast to them in love. He had 700 wives of royal birth and 300 concubines, and his wives led him astray. As Solomon grew old, his wives turned his heart after other gods, and his heart was not fully devoted to the Lord his God, as the heart of David his father had been. He followed Astoreth, the goddess of the Sidonians, and Molech, the detestable god of the Ammonites. So Solomon did evil in the eyes of the Lord. He did not follow the Lord completely, as David his father had done. On a hill east of Jerusalem, Solomon built a high place for Chemosh, the detestable god of Moab, and for Molech, the detestable god of the Ammonites. He did the same for all his foreign wives, who burned incense and offered sacrifices to their gods. The Lord became angry with Solomon because his heart had turned away from the Lord, the God of Israel, who had appeared to him twice. Although he had forbidden Solomon to follow other gods, Solomon did not keep the Lord's command. So the Lord said to Solomon, "Since this is your attitude, you have not kept my covenant and my decrees, which I commanded you, I will most certainly tear the kingdom away from you and give it to one of your subordinates. Nevertheless, for the sake of David your father, I will not do it during your lifetime. I will tear it out of the hand of your son. Yet I will not tear the whole kingdom from him, but will give him one tribe for the sake of David my servant, and for the sake of Jerusalem, which I have chosen." Ito ang mapagpalang salita ng ating Panginoon. I-share ko sa inyo ang isang topic na pinamagitan ko na the downward path in the Christian life. The downward path in the Christian life. Ang daang pabagsak, pabulusok, pa-decline sa buhay ng isang Kristiyano. Yun ang ibig sabihin nito. Sa buhay kasi ng mga Kristiyano, bukod sa may ups and down pagdating sa pagsubok at mga difficulties, alam natin in the Bible, even in our time, meron tayong alam na ganito pangyayari. Mga Kristiyanong bumabagsak sa pananampalataya. Marahil sila ay humihina o lumalamig, nagiging inactive, o tuluyang nawawala sa hindi lang ministeryo, pagsisimba, kundi sa Panginoon, paglilingkod sa Panginoon. So, yun yung parang naging hantungan nila sa isang punto ng kanilang buhay bilang Kristiyano. Pero bago mangyari yung kalagayan na yon na inactive, backslide, or lukewarm, or hindi na siya active sa ministry, may mga kumbaga sa sakit, simptomas. May mga signs na o may mga dahilan kung bakit nangyari
ang pagbagsak. Dahil sa ating passage, mga kapatid, si Solomon yung sinasabi dyan, di ba? Na ano siya, naging disobedient siya kay Lord. Kaya siya ay nagalit sa kanya ang Diyos. So ang naging kalagayan ni Solomon in our passage ay down. Down siya dito, spiritually, because of disobedience. Ano na yung disobedience niya? Nag-asawa siya ng mga ipinagbabawal ng Diyos na mga uri ng babae, foreign women. May utos ang Diyos na wag silang makipag-intermarry ang mga Israelites. Hari pa naman siya. Mga hindi nila kauri, hindi mga Israelites sa mga babaeng ito. At yun ang naging dahilan kung bakit siya nahulog sa isang kasalanang napakabigat, ang sumamba sa Diyos-Diyosan. Sa Diyos-Diyosan ng mga asawa niya. Ilan yung kanyang naging asawa? 700 wives, tapos 300 concubines. Ano ba yung concubines? Mga kabit, ganon, ano? Yan. Okay. Dami nito, no? 1,000. Buti na lang sa panahon natin, hindi na uso to, no? Kasi, yung isa nga, takot na takot tayo, no? Na magkaanak, yung 1,000 pa. At ang higit sa lahat, bawal, di ba? Ayaw ng Diyos. So, sa ating passage, mga kapatid, ipinapakita ang naging kalagayan ng isang tao na hindi maganda, especially a king like Solomon. We believe in other places of the Bible, marami pang ganito na pangyayari kung saan nire-reveal ng scripture yung mga kapintasan, madidilim na bahagi ng buhay ng mga hindi lang ordinaryong tao, even so yung mga lingkod ng Diyos, just like Solomon, di ba? Even David, di ba? Inahayag ng Bible ang kanyang pagbagsak. In the New Testament times, di ba, sila Peter, di ba, yan ay nirebuke bukod sa dininay niyang Panginoon. Nung siya ay nasa paglilingkod na kay Lord, nirebuke siya ni Paul, di ba, dahil pagka may kasama siyang mga Gentile, enjoy siya sa fellowship with the Gentile people, pero pag dumating na yung mga circumcised group ng mga Hudyo, kumakalas siya. So nirebuke siya ni Paul dahil para siyang nagiging hypocrite at hindi siya nagiging fair. So the scripture reveals the shady side of man. Isa yan sa mga uniqueness ng Bible, ng scripture. Unlike biographies ng mga tao, especially yung mga famous people na gumawa ng biography nila, hindi nila nilalagay yung mga shady side ng kanilang buhay, yung kanilang pagbagsak, kahinaan, mga blunders, nilalampasan nila yon. What they wrote is yung mga magaganda lang na pangyayari sa buhay nila, magaganda nilang katangian, pero yung mga dark side, kahit naman siguro tayo, di ba, parang ang hirap basta-basta na lang ihayag, lalo na kung napakaselan. Kayo ba, meron ba kayong in the past naging madilim na bahagi ng buhay, karanasan, nagawa, nasabi, naisip, whatever, na hindi natin masabi sa tao? Hindi basta-basta, di ba? Parang we decide to keep it inside of us na lang. The rest, yung iba siguro kaya nating sabihin, gaya ng bisyo, pero minsan may mga iba mahirap talaga.
Pero ang Bible, mga kapatid, yan ang isa sa maganda sa Bible. Nire-reveal niya ang kahinaan ng tao, limitasyon ng tao, kasalanan ng tao, pagbagsak ng tao, such as Solomon. Wala siyang tinatago. Amen. So ang Bible ay napaka-unique when it comes to the sins ng tao. Even so, ng mga lingkod ng ating Panginoon. No cover up. Hindi nagtatakip ang Biblia sa pagkukulang ng tao, lalo na ng maging ng kanyang mga lingkod. May biblical honesty ang Bible. Isa sa kanyang uniqueness. Ano yon? Ano yung shady side na yon? Nire-reveal ng Bible yung kasalanan ni Solomon na tumalikod siya sa Panginoon at nag-disobey siya sa utos ng Diyos at hindi maganda ang naging huling bahagi ng kanyang buhay. May nagsasabi pa nga na si Solomon daw ay hindi na-save because of this account sa kanyang buhay. Kasi matanda na siya dito. At ito yung huling mga bahagi ng buhay niya na siya ay kung kailan tumanda na, tsaka pa bumigay, ika nga, no? Kaya minsan yan na nakakatakot eh. Di ba? Masigasig, mula simula, sa mahabang panahon. Di ba? Nakakita na ba tayo ng ganung tao? Kung kailan tumanda, tsaka ano tawag doon? Kung kailan tumanda, tsaka ano yung kasabihan? Kung kailan tumanda, tsaka nagluko, mga ganon, di ba? Madalas nakikita na nangyayari yon sa mga unbeliever. Pero sa mga Kristiyano, hindi man madalas, pero we know nangyayari din. Meron din tayong siguro baka kilala o na-observe na ngayon wala na sa Panginoon, di ba? Na kung kailan na tumagal ng 10 taon, 15 taon, 20 years, ganyan. Tsaka pa bumigay, di ba? Nawala sa Panginoon, nag-backslide. So si Solomon ganun din. In his older years, doon nangyari ang kanyang decline, downfall, because of disobedience sa utos ng Panginoon. Pero I believe, mga kapatid, though some questions his salvation, na baka hindi raw siya talaga Christian, hindi raw siya na-save. May ganun po akong narinig nung araw na paniwala o parang teaching. Pero as I search the scripture, muntik pa nga ako na maniwala doon eh. Muntik pa nga akong maniwala doon. Pero dahil nabasa ko ang buong Bible, nakita ko naman sa huling bahagi ng buhay ni Solomon, nagsisi siya. Nagrepent po siya. In fact, one good sign na siya ay na-save, aside from nagsisi naman siya, sa huling bahagi ng buhay niya, bago siya mamatay, ay napasulat ang kanyang hindi lang pangalan, kundi marami siyang di ba? Naging bahagi siya ng Biblia. Meron ba siyang naging book? Meron ba siyang naisulat na book? Bible? Songs of Solomon, Songs of Songs. Ayun, parang siyang sumulat nun. Di ba? Songs of Songs. Meron ba yun sa Bible? Song of Solomon. Okay. Sa ibang Bible kasi, Song of Songs. It's Solomon. Di ba? And may mga passage talaga na nagpapatunay na siya ay tunay na anak ng Diyos, though nag-backslide siya, pero siya ay saved. I really believe that, mga kapatid. Tingnan natin, mga kapatid, kung ano ang naging mga proseso tungo sa naging downfall ni Solomon.
sa Panginoon. Paano ba natin makikita yon sa ating buhay kung tayo ba ay parang kagaya na rin ni Solomon na heading to a downward path? Yan ang ating topic, di ba? The downward path in the Christian life. So, sabi ng Bible, wag daw nating sabihin tayo, wag daw nating ipagmalaki tayo nakatayo kasi baka bigla tayong mabuwal. Kaya nga mahirap yung nagsasabi ng walang by the grace of God, God willing, as the Lord permits, sa dulo ng ating mga commitment, plano, sa ating mga gustong gawin, gustong puntahan, sa ating mga dati nang ginagawa, talagang dapat may kaakibat at ang dulo ay dinudugtungan natin na by God's grace, as the Lord permits, as the Lord, if the Lord is willing, mga ganon. Kasi we do not know kung buhay pa tayo, or kaya ba natin gawin, or mamimit ba natin yon, ma-achieve, mapupuntahan, magagawa o hindi. So how can we easily know if our steps are heading to the downward path of Christian life? So ang model natin, sample natin si Solomon. Ano ang una na nakita natin sa buhay ni Solomon na tanda o sign na siya ay hindi lang pabagsak, kundi kita natin kung ano talaga naging dahilan ng kanyang pagbagsak spiritually. Yun ay walang iba kundi if we are disobeying the Word of God. Yan ang unang-una na palatandaan ng isang downward path of a Christian life. So, pwede natin mga kapatid na hindi lang maging warning itong punto na to, kundi gauge din natin sa ating mga sarili na kung like Solomon na nag-disobey sa sa utos ng Diyos, if ever may dinidisobey tayo, ayan yung sinasabi ko dito sa ating topic na downward path. Kasi yan ang naging tendencies ni Solomon. Meron muna siyang sinuway ng utos ng Diyos. Sa banda-banda ron, tsaka nangyari yung hatol ng Diyos, punishment ng Diyos, yung kanyang pagbagsak o pagtalikod sa Panginoon. If we are disobeying the Word of God. Verse 1 to 8. Ano ang dinisobey ni Solomon? Nakipag-intermarry siya sa mga foreign women. Ano pa? Siya ay dumipende sa lakas ng tao, ng kabayo, ng chariot, ng army. Kaya nakipag-alyansa siya sa mga foreign nation. Sa Pharaoh, ng Egypt, sa mga iba't ibang bansa, nakipag-alyansa siya. Kasi katwiran niya, pag marami siyang kaalyadong bansa, sa pamamagitan ng pagpapakasal sa mga anak ng mga Pharaoh and kings, matatag siya. Nalimutan na niya na ang katatagan niya, lakas niya, tagumpay niya ay ang Panginoon. So nag-rely na siya sa kasundaluhan, sa mga bansang kaalyado, sa mga armas, sa mga chariots, at sa mga pamamaraan na pangtao, pangsanlibutan lang. At yun ay isang direktang pagsuway sa kalooban ng Diyos. Yung kanyang pagkakasalang ito ay isang napakasamang example sa isang hari, lalo na lingkod pa man din ng Panginoon. A bad example ang kanyang nagawa na nakita ng buong Israel, man din ng kanyang mga anak. In fact, ang naapektuhan din ng kanyang mga anak dito. Kasi yung pumalit sa kanyang king, sa kanyang leadership, sa kanyang reign, naganap yung parusa ng Diyos. Anong parusa ng Diyos kay Solomon? Dahil siya ay nag-disobey, mahahati ang iyong kaharian, God said to Solomon. Pero hindi sa iyong lifetime, sa panahon ng iyong descendant, sa panahon ng isa sa kanyang mga anak, naganap yung pagkakawasak ng kingdom ni Solomon.
Kaya nagkaroon ng Southern Kingdom o Southern Tribe at Northern Kingdom o Northern Tribe. Ang natira sa saling lahi ni Solomon ay ang Judah, kasama ang Benjamin. Yung 10 tribes ay napahiwalay. Yung 10 tribes. Di ba? 12 yon. So, na-divide talaga. Sa panahon, hindi ni Solomon, kundi ng kanyang anak. Ibig sabihin, yung bad example o disobedience ni Solomon, nag-create ng problema. Hindi lang sa mga mamamayan, kundi maging sa kanyang pamilya, sa kanyang mga anak na naapektuhan ng kanyang pagkukulang. So, isa sa lesson na nakikita natin dito sa pagdi-disobey ni Solomon sa Word of God, sa commands of God, is that ang mga mananampalataya ay hindi dapat na magtiwala sa sanlibutan, sa kung ano ang meron sa mundong ito, sa lakas ng tao, abilidad ng tao, skill ng tao, resources ng tao. Gano'n man ka-influential yung tao na yan, ka-powerful yan, kayaman yan. Hindi tayo dapat magtiwala. Si Solomon, ginawa niya yan. Sa halip na sa Diyos siya magtiwala, nagtiwala siya sa mga hari, mayayaman, sa asawa niya, sa mga armas, sa mga chariots, sa alyansa. Yan. Sa mga kasama. Bakit? Ba't hindi tayo dapat na magtiwala sa sanlibutan, sa maraming bagay sa mundong ito? Kasi binigyan naman na tayo ng Panginoon ng kumpletong pangangailangan natin in this life. Sabi dyan, no Christian believers has to trust the world because we have received in Christ every blessing that we need. Diba? Yan ang sabi ng Scripture, na pag si Kristo ay nasa iyo ng lahat. Diba? Buhay na walang hanggan, kalakasang pisikal, kagalingan, kagalakan, revival. Diba? Oo, minsan tayo nagkakasa, pero may kapatawaran, may restoration, may revival. So, lahat ay tinanggap na natin ayon sa ating pangangailangan kay Kristo. Mga pagpapala na kailangan natin in this life mula sa ating Panginoon. Siguro, minsan, pwede nating maisip, mga kapatid, na parang marami akong pagkukulang. Parang dito sinasabi, di ba, na we have received every blessing in Christ. Di ba? Every blessing. Pero wala nga akong marami-raming pera ngayon, di ba? Di ba? Pwede mong sabihin, di ba, na kagawa, di ba? Pwede mong sabihin na wala naman ako 1,000,000 ngayon. 800,000 lang ang pera ko. O di ba? Wala man akong 5 million. Wala akong 100 million. Wala akong 1 billion gaya nung mga, di ba, kontraktor, mga senador. Diba? Pero why is it na nagiging panalangin pa rin naman natin yung, di ba, we thank God dahil siya ay God of provision. We thank God in our prayers na ang Diyos ay kinakatagpo ang ating mga pangangailangan. We are thankful because we feel and we believe, we experience na nasusupplyan ng Diyos yung ating mga pangangailangan. Di ba? Na hindi siya nagkukulang sa atin. Amen? Kung nagkakaroon man ng kahirapan, kakulangan, problema, pero di ba, by the grace of God, nalalampasan natin ang mga kakulangan, kahirapan, pagsubok ng buhay. And at times, binibigyan din naman tayo ni Lord ng contentment sa kung ano lang yung pine-permit niya. Halimbawa,
Gusto natin, 5 beses, 6 na beses makakain tayo isang araw, 3 beses lang. Pero binibigyan man tayo ni Lord ng contentment. Di ba? Masaya na tayo doon. And we thank God for that. Nakakain tayo 3 beses ang araw. Di ba? Mga ganon. O kaya, oo, wala nga tayong milyon, wala nga tayong 100,000 savings sa bangko. Pero nagpo-provide naman ang Diyos sa atin on time ng pambayad natin ng bills. Amen? Pag may sakit tayo, nag-pray tayo, gumagaling naman tayo. So, we still experience and thankful sa ating Panginoon, telling God na, thank you Lord dahil napakabuti mo, hindi ka nagkukulang. So, that prayer ay katunayan na talagang nakakatanggap tayo ng every blessing na kailangan natin nagmumula sa ating Panginoon. Okay. Tingnan nyo naman si Brad Harry. Tingnan nyo ngiti, ang tamis-tamis. Pero walang asawa yan. Ako 3 taon akong malungkot nung ako'y balo. Di ba? Baliktad. Ito, 51 years na tong single, pero tingnan nyo na, napakasaya, napakapogi. Di ba? Kontento. Di ba? Kahit wala, no problem. So, truly, no need na mga believer pagtiwala sa anuman, kanino man, saan man, lalo na kung sa sanlibutan at sa bagay naririto, kasi tayo naman ay supisyente na sa ating Panginoong Jesus. Amen? Ang importante, may Kristo. Di ba? May Panginoon kang totoo, may kaligtasan ka, nangako siya, magpo-provide siya sa ating pangangailangan in this life. Di ba? Sufficiente na yun. Amen. Kesa wala kang Kristo, talagang kahit nasa iyo ang lahat ng bagay sa mundo, wala ka namang Panginoon, sa impyerno mapupunta. Alang kwenta. Ang laki ng kulang. Di ba? Ang naging kulang, yung pinaka-importante pa, Panginoon. But if we have God, we have received every blessing that we need in life, in Christ. Si Solomon, mga kapatid, sa ating passage, sa mga nahuli, 1 Kings 11, verse 1 to 13, ang ating passage. Pwede kayo humabol doon para makarelate kayo. 1 Kings 11, verse 1 to 13. Si Solomon, sabi dyan, had exhorted the people to have hearts that were perfect with God, yet his own heart was not perfect with God. Diba? We know Solomon so much. Pinakamatalinong tao na nabuhay sa mundo. Kaya nga dinadayo siya, di ba? Pinupuntahan siya ng mga foreign dignitaries, kings. Sino ba yung babaeng dumalaw sa kanya? Queen of Sheba, di ba? Pumupunta sila sa kanya para makinig sa kanyang wisdom. Grabe ang naging, di ba yan ang hiniling ni Solomon sa Diyos nung sabihan ng Diyos, ikaw ang papalit sa iyong ama. Ano gusto mo ibigay ko sa iyo? God said to Solomon. Ano pinili niya? Wisdom. Tuwan-tuwa si Lord sa kanya kasi hindi kayamanan ng hiniling niya eh. Hindi kapangyarihan eh. Karunungan. Grabe. At binigay nga yun ng Diyos sa kanya. Kaya si Solomon sa kanyang writings, mga kapatid, sa kanyang songs, grabe yung kanyang mga naging karunungan talaga. Talagang galing sa Panginoon. Yung mga explanation ng mga halaman, ng mga isda, ng mga hayop. Marami. Grabe ang kanyang karunungan. Alam niya. In fact, sabi ng mga scholar, siya nagpangalan sa maraming mga uri ng bulaklak, uri ng mga species. Kasi nga, binigyan siya ni Lord ng grabing karunungan, kaalaman. Kaya siya ay palaturo. Pumupunta mga tao sa kanya o siya ay talagang nagpupunta sa mga tao para ibahagi ang karunungang meron siya galing sa Panginoon. So siya ay teacher, preacher,
mentor, instructor, exhorter siya sa mga tao. Lamang, sabi diyan mga kapatid, nag-e-exhort siya sa mga tao, pero yung kanyang puso, isang araw, isang panahon ng kanyang buhay, hindi na tama sa Panginoon. Bakit nga? Kasi nga, di ba, nag-asawa siya ng mga foreign women na ibinawal ng Panginoon. At ang sumamba sa Diyos-Diyosan, sinabi ng Diyos talaga sa kanya, huwag gagawin, ginawa niya deliberately. So, I just do not know, mga kapatid, kung sabay niya ito na ginawa, na habang siya ay may asawang mga foreign women, pinagbabawal ng Diyos, tapos siya ay naghahandog sa Diyos, sumasamba sa Diyos-Diyosan, kasabay nun, nagtuturo naman siya sa mga tao na mamahala. So, tama itong ating outline na to, mga kapatid, na Solomon had exhorted the people to have hearts that were perfect to God. Wisdom yan, di ba? Yet, his own heart was not perfect with God. So, halimbawa, gaya ko, mga kapatid, kung meron man sa atin, saan mang simbahan Panginoon, o ako, di ba, tumatayo, tapos, like Solomon, merong ginagawang kasalanan, masama, ayun, parang nagiging kagaya ako o sila ni Solomon na sabi diyan, nag-e-exhort sa mga tao, nagtuturo, nagmi-minister, pero ang puso hindi ayos, hindi tama sa Panginoon o sa kalooban ng Panginoon. Kaya hindi madali ang magturo, hindi madali ang maging leader, spiritual leader, hindi madali ang maging pastor o maglingkod sa Panginoon. Even if hindi ka maging leader, maging pastor o maging tagapanguna, spiritual leader, church leader, even ordinaryong membro lang, talagang ito ay isang kalagayan na dapat talagang marating even ng mga ordinary member, more so ng mga worker ng Panginoon o leader ng Panginoon, na ang puso ay maayos sa Panginoon. Ayan, sabi diyan, heart was not perfect with God. Yun ang puso ni Solomon sa huling bahagi ng kanyang buhay nung siya'y tumanda na kasi nag-disobey siya sa Panginoon. So dapat pala, sa isang kagaya ni Solomon, lingkod ng Diyos, hari, even so, kagaya lang natin, ang ating puso ay maging tapat sa Panginoon, maging maayos sa Panginoon. I'm not saying hindi tayo magkasala, pero pag tayo nagkasala, na kukonvict tayo, na amin natin mali, tapos inihingi natin ng tawad sa Panginoon. And that makes us perfect before God. Amen? At sabi ng 1 John 1:9, di ba? If we confess our sins, He is faithful and just to forgive us and cleanse us from all unrighteousness. So that's the antidote for sin. To have a perfect heart with God. Solomon made God one of many gods. Yan, sa kanyang pagkakasala. Mabigat na pagkakasala ang sumamba sa Diyos-Diyosan. At ang tunay na Diyos maging isa na lang sa mga Diyos-Diyosan na kanyang sinasamba. By the way, balikan ko lang yung sabi dyan. Nasabi ko kasi kanina na mahirap magpastor, magturo. Pero ang importante kung tinawag ka ng Panginoon, maging believer, maging servant ng Panginoon. Ikaw ay gifted and God is with you, you have the Spirit of God. Diba? So, yun ang importante. I believe, meron kang, imposibleng wala kang magiging exploit in the ministry na bibigay ni Lord sa'yo o kaya sa task na ipapagawa ng Diyos sa'yo. Whatever. God
will be with you, God will help you, God will equip you, God will prepare you as long as your heart is right with God. Amen? Si Lord ang bahala doon. God will do the rest. Just do your best. At bahala si Lord sa kakulangan natin. So, don't disobey God's word. Ito yung parang proposition dito sa Roman number 1 natin. Unang sign na madali nating makikita, malalaman kung tayo ba ay heading to the downward path ng ating Christian life. Number 1, if we are disobeying the word of God. So ano ang recommendation dyan? Don't disobey God's word. Para hindi daw tayo maging kagaya ni Solomon na bumulusok, nag-backslide, nanlamig, sumuway ng direkta pa nga sa ating Panginoon. Don't disobey God's word. Walk closely with God. Do not love physical pleasures and material wealth. Ano sabi? Huwag tayong sumuway sa salita ng Diyos. Ang importante dito mga kapatid, unang-una, alam natin ang Word of God. So, we must see to it that we read the Word of God. Amen? Hindi lang pag Sunday o Wednesday, kundi everyday. Isa raw yan sa tanda ng isang pagiging tunay na Kristiyano, yung may kauhawan sa salita ng Diyos. At isa sa mga sign na ang isang believer, tunay na believer ng Panginoon ay gagamitin ng Diyos, pagpapalain ng Diyos, malayo ang mararating sa paglilingkod sa Diyos, pag siya ay hindi lang nagbabadbad, nagbabasa, kundi talagang inaaral, most of all, pinapamuhay ang salita ng Diyos. Kaya, sabi dito, don't disobey God's word. Siguro ang unang disobedience sa God's word ay yung wag mo na itong basahin. Ay, Pastor, nabasa ko na. Isang beses, 2 beses, 3 beses. Is that enough? I must say, dapat hindi pa rin tayo titigil. Dahil ang salita ng Diyos ay pagkain ng kaluluwa. Amen? So, pag nandito tayo sa church, Wednesday, Sunday, o may gawain, nafe-feed tayo ng Word of God. When we read it, when we hear it. Pero, ibang usapan yung sa bahay natin, everyday may nakaalat tayong time at nagpipista tayo sa salita ng Diyos as our spiritual food. Because we believe na yan ay nakapagpapalakas ng kaluluwa, pagkain ng espiritu natin. So, we read it, we meditate. Kahit ilang beses mo nang nabasa, mabasa-basahin mo pa rin uli. At dyan naman tayo nakakakita ng mga bagong revelation, mga katuruan, insights, illumination, guidance, warning, enlightenment, conviction ng Diyos sa atin through His Word as we read His Word, as we study His Word. So, most of all, don't disobey God's Word. Huwag nating suwayin yung ating mga alam na salita kalooban ng Diyos. We must walk closely with God. Yung mag-yield tayo sa Holy Spirit every day, ipasakop natin ang ating puso, ang ating buhay, ang ating damdamin, ang ating kaisipan sa ating Panginoon. Di ba? Sabi nga, worship natin ng Diyos in spirit, in truth, by heart, by our mind, by our strength, and by our whole soul. Yun ang sabi. So, tayo doon, sa ganung paraan, ay nagiging close sa ating Panginoon. And do not love physical pleasures and material wealth. Huwag daw nating ibigin pahalaga ng higit sa ating Panginoon ang mga kasiyahan sa sanlibutan ito. Although kailangan natin mag-unwind, kailangan nating mag-fellowship, kailangan nating mag-exercise, kailangan nating mamasyal, kailangan din naman nating, di ba, maglaro paminsan-minsan, kailangan natin ng
material wealth. Pero ang sabi diyan, do not love. Di ba? Huwag ibigin. Di ba? Yung sabi sa Bible na the root of all evil is not money, di ba? But the love of money. The root of all evil is not money. It's the love of money. So, loving pleasures, material wealth, ang isang dahilan kung bakit si Solomon bumagsak. Kaya, parang sabi ko nga kanina, gauge natin to sa ating buhay. Kung gusto nating malaman na tayo ay heading to the downward path of Christian life, ayon, somehow, meron tayong sinusuway na salita, utos ng ating Panginoon. Yang pananalangin, utos ng Diyos. Amen? Pray unceasingly, God said. Pagsisimba, Lord's Day yan. 6 days you toil, on the 7th, Sabbath. Marami tayong alam, di ba, na utos ng Diyos. Huwag maghiganti, huwag magsinungaling, huwag magnasa, huwag mag-commit ng immorality, idolatry, huwag mag-i-steal, huwag mambibintang, huwag mag-judge. Ang dami-dami nating alam, di ba, no? So, sabi diyan, don't disobey. Huwag daw nating suwayin. Kasi si Solomon sumuway sa utos, salita ng Diyos, at yun yung naging daan para siya ay bumagsak sa kanyang Christian life. Number 2, na paraan kung paano natin malalaman, gaya ni Solomon, na siya ay heading to downward path of Christian life. Ang una, di ba, nakita nating nagdi-disobey siya sa Word of God. Ang pangalawa, if we are ignoring the warning of God. Kung binabaliwala daw natin ang mga babala ng Panginoon. Naranasan ba natin yung ganyan na binabalaan tayo ng Panginoon? Sa isang dapat nating wag gawin, wag isipin, wag sabihin, wag puntahan. At nung sinunod natin, hindi tayo napahamak. Hindi tayo nagkasala. Hindi tayo narumihan. Hindi tayo nakadisobey sa kalooban ng Diyos. Pero, nung inignore naman natin yung warning ni Lord, kasi as Christians, meron tayong Holy Spirit, di ba? Nung inignore natin yung warning, what happened? Nasaktan tayo, nagkasakit tayo, nalugi tayo, napahiya tayo. May mga nangyari. Or, nawalan tayo ng fellowship sa Panginoon. Yan. Or, naging inactive, o kaya baka naranasan natin yung hindi tayo naging useful sa ating Panginoon. O kaya may mga blessing na so evident na pero nawawala pa. Mga ganon. Okay. Baga pera na, naging bato pa. O kaya ay sure na ang isang bagay pero biglang umaatras, nawawala, naglalaho, nawi-withhold. Pagkilos ng Diyos because of ignoring the warning of God. Paano natin makikita na inignore ni Solomon ng Panginoon ang warning ng Diyos? Nagpakita sa kanya. Nagpakita kay Solomon ng Panginoon twice. At binabalaan siya not to follow other gods. So, inignore yon ni Solomon. Sa atin, kahit hindi magpakita ang Panginoon, di ba? O kahit hindi mag-impress sa puso natin ang Diyos ng kanyang warning, babala. Pero dahil may narinig tayo, o may naisip tayo, o may alam tayo na kalooban ng Diyos, alam natin ang kalooban niya, ang ganda. If we don't ignore the words as warning ng ating Panginoon. Why? Because God is severe and just. Sa buhay ni Solomon, bagamat ang Diyos ay Diyos ng pag-ibig, pagpapatawad, ang Diyos ay mapagmahal, maunawain, pero ang Diyos din naman ay severe and makatarungan. Siya rin ay mabagsik, siya ay makatarungan,
Siya'y humahatol, siya'y nagpaparusa, siya'y nagdidisiplina. Amen? And yun ay painful. Kaya nga si Solomon, mga kapatid, ay nagkasakit siya nung siya ay nagdisobey sa Panginoon. Siya ay napagtaksilan ng kanyang mga mahal sa buhay. Yan. So katunayan yon na ang Diyos ay mapagmahal, maunawain, mahabagin, pero sa isang banda, siya rin naman ay mabagsik, nagpaparusa at makatarungan, nagpaparusa. So, sabi diyan, importante na mahalin natin ang Diyos at tanggapin natin ang kanyang salita, ang kanyang babala sa ating mga buhay, sa ating mga puso. Kaya every one of us, lalo na ako, lalo na ang mga tumatayo dito sa unahan, nagtuturo, nagsishare ng truth, naglilingkod sa Panginoon, tayo ay importanteng huwag mag-ignore, huwag baliwalain ang mga babala ng ating Panginoon. Can we say amen? Bakit? Kasi downward path ang dulo. Downward path yun. Pag-i-ignore sa warning ng Diyos. Nais ng Diyos na magawa natin ang kanyang kalooban, galing sa ating puso, bukal sa ating kalooban, hindi napipilitan. At dahil alam ng Diyos kung ano ang ating motibo, alam niya kung tayo ay sumusunod sa kanyang kalooban kasi gusto lang natin magpa-impress, may ginagaya lang tayo, meron lang tayong gustong maipakita, mapatunayan, marating. God wants us to do His will from our hearts. The Lord is not impressed in our splendor, beauty, resources, abilities, or works. But the Lord looks on the heart or motive. So magandang paalala to sa atin na kung gusto natin na patuloy tayong biyayaan ng Panginoon, pagpalain ng Panginoon, gamitin ng Panginoon, all the more magamit ng Panginoon, maka-accomplish tayo ng mga greater heights of exploits o accomplishment to the glory of God sa ating buhay bilang Kristiyano. Ito po, maganda to na paalala or wisdom, man din ay parang warning din sa atin ng Panginoon. Ng ating puso, motibo, dapat inline sa kalooban ng ating Panginoon. Sa kanyang salita, sa kanyang kalooban, at sa kanyang mga babala, immediately we obey God. Ang proposition ko po, mga kapatid, una, confess your sins to God. Let's confess our sins to God immediately, outright. Minsan nga, pag nag-pray tayo sa umaga, kahit wala tayong parang maalala na nakumit nating kasalanan, humingi pa rin tayo ng tawad kay Lord dahil minsan may mga nagagawa tayo na hindi natin alam na kasalanan pala. Di ba? Magpasiyasat, magpalilok, magpalinis sa ating Panginoon. And number 2, surrender your divided and disobedient heart. Yan. If ever, na just like Solomon, nandyan tayo ngayon, o parang tempted tayo mapunta sa ganyang kalagayan, no? Downward path, pabagsak na kalalagayan because of disobedience sa Word of God, because of ignoring the warning of God, isurrender natin yung ating puso sa Panginoon. Amen? Not our will, but the Lord's will be done sa ating mga buhay. Ayan. Doon tayo mag-stick, doon tayo mag-rely, doon tayo tumayo sa kalooban ng Panginoon sa ating buhay at hindi yung ating mga sariling kagustuhan. Dinagdagan ko po yan ng pangatlo. Pangatlo, mga kapatid, pakisulat na lang, Pastor Say. O yun, tumingin, umiti. Narinig ako. Okay. Number 3, hear, read,
meditate, memorize, and obey or apply God's Word. Yun po, yung pangatlo. Okay. Pakinggan natin ang salita ng Diyos. Basahin natin ang salita ng Diyos. Bulayin natin, i-meditate, i-memorize. Ilan na bang na-memorize nating talata? Kagawad, may 20 na ba? Wala pa. Sige. Parang gayahin natin ang mga Katoliko pag nag-o-offering. Di ba? Ano tunog ng kampana? Sabi nung pare, lakasan mo. Sabi sa sakristan. Para ang tunog daw dagdagan. 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 Ayan. Importante na ma-memorize natin. Ako hindi man karamihan yung kaya kong i-recite. Pero if you're going to ask me anything, Pastor Vic, mababasa Bible yung ganito, yung ganyan, ganyan. I can tell you yes or no. Because I've read the whole Bible many times. Kaya medyo familiarize ako sa mga accounts. So even if di natin matandaan yung mga sitas, di ba? Yung mga kapitulo o saang book, at least familiar tayo sa ating Bible. Why? Kasi nabasa natin, laging binabasa, paulit-ulit binabasa. So, possibly, nandyan yan. At ang Holy Spirit naman nagpapaalala sa atin. Sa panahong kailangan natin siyang salitain, o kaya ay sundin, o gawin. Yan. Ang Diyos, ang Holy Spirit, ang magtuturo sa atin, o gagabay sa atin in all truth. God's truth and understanding. So, importante yung pagbabasa, hindi lang pakikinig, kundi pag-meditate, pag-memorize, and most of all, yung pagsasabuhay ng salita utos ng ating Panginoon. Okay, balikan natin yung dalawa na paraan para madali nating malaman yung downward path ng ating buhay. Ano na yung una? Disobedience sa salita o utos ng Diyos. Pangalawa, ignoring, when we ignore the warning of God. Ayun lang po. Kasi yan ang mga nakumit ni Solomon kung bakit siya bumagsak, nag-disobey sa Panginoon, nagkasala, kung kailan tigulang na. Kung kailan pa naman tigulang na. Ayan. Di ba, ang ating gusto, mga kapatid, hanggang sa huling sandali ng ating buhay, tayo ay nasa Panginoon, tayo ay malakas, tayo ay effective, tayo ay faithful. Sino ba siya dito ang gusto na gusto nang mag-backslide? Sino ba sana dito yung gusto nang magkasala? Siyempre, wala maaamin, Pero minsan nararamdaman natin yan, sumasagi sa isip natin. Kaya ako magsimba. Yung mag-resign na kaya ako. Minsan pumapasok yan. Parang minsan may bumubulong. O minsan tayo mismo yung parang may gusto sa isang bagay, gawin, isipin, sabihin, puntahan, alisin, na hindi nakalooban ng Diyos. Pero, di ba? We obey God's word. We obey the will of God. That is why nakakapagpatuloy tayo sa ating Panginoon. Amen? Ayan, palakpakan natin ating Panginoon.